Ang programang walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, serbisyong totoo lang. Ito po ang Al-Kabji, Saudi Arabia, kung saan maraming Pilipino ang namumuhay at nagsisipagtrabaho sa lugar na ito. FPJ, ipaliwanag mo ang mga nangyayari. Magandang gabi, kabayan. Maraming mga Pilipino ang nagrereklamo dahil sa maling proseso ng nangyayari sa kanilang buhay. Unang-una, dapat pananagutan ng gobyerno natin ang mga nangyayaring hindi pagpapasahod sa mga Pilipinong ito. Tama po yan, mga kaibigan. Maraming mga Pilipino ang nabibiktima ng pag-abroad. Subalit pagdating dito sa Saudi, hindi sila binibigyan ng sapat na bayad sa kanilang pagpapagod. Marami na po kami nakita mga Pilipino na nagrereklamo na sila ay hindi pinapasahod ng kanilang amo. Sila po ay mga biktima ng mga ganong klase ng tao na nangako na sila pasasahurin ng malaki, subalit pagdating dito sa Saudi ay hindi naman pala ibibigay ang kanilang karapatan. Nais po namin iparating ito sa gobyerno natin na sana bigyan ninyo ng pansin ang mga Pilipino na nagbigay ng karapatan upang ang mga OFW ay maging matatag at maging maganda ang iniaambag para sa ating bansa. Subalit, ngayon nga po, sa dami ng mga Pilipino na nakikita namin, nakakalungkot pong isipin na ganun nga ang nangyayari. Sana yung mga tumatakbong senador, congressman, gumawa kayo ng batas para proteksyonan ang mga OFW na nakikipagsapalaran sa iba't ibang bansa. Isa pa pong masakit isipin sa ating mga kababayan Pilipino, kung sakaling sila ay makauwi na ng bansang Pilipinas, mismong sa ating sariling bayan, pagbaba pa lang po sa airport, ultimong empleyado ng airport natin, ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport, para silang mga magpapalimos na nanghihingi ng tsokolate at mga tip sa mga OFW yung kararating galing sa iba't ibang bansa. Paring Noynoy, bakit gano'n ang mga nangyayari? Noon pa yan, kahit hindi ka pa presidente, nangyayari na yan. Pero sana, tuldukan mo na yung mga ginagawa nilang maling ganyan. Allah, ay oo nga! Nakakahiya eh! Allah, ay bakit gayaan yung mga taga-airport? Mabuti pa yung mga taga-Quiapo na mamalimos at talagang sila'y marungays. Allah, ay itong mga taga-airport ay bihis at nakalipistik. At yung mga lalaki nakapostura ay nanghihingi naman ng chocolate at ng mga tape. Aba, ay mahiya kayo! Nagsisipaghirap yung mga yan dito sa Saudi, pare. Kumare, huwag naman kayong ganun. Sana yung mga namumuno sa ating bansa, paring Binay, apo ka pa naman, pwedeng gumawa kayo ng mga saligang batas na ganong makakapagpaganda sa imahe natin. Yung mga senador na matitibay dyan, si SGF Greg Hunasan, bro, baka naman pwedeng pakitulungan mo kami. Magdalo Group, Antonio Trillanes, mga idolo ko pa naman kayo. Sana gumawa kayo ng batas para sa ganitong uri ng problema na at mabigyan po ng solusyon. Ikalawa, yung mga taxi driver na halos ay talagang hold upin na nila yung mga tao na galing abroad. Sinisingil nila ng mahal. Anong palagay niyo sa mga tao na nag-abroad? Mayaman? Hindi mayaman yan. Hindi kami mayaman. Kami ay nakikipagsapalaran. Ay kung yung mga kinikikilan ninyo na galing abroad ay hindi pinasahod ng kanilang amo. Kung kayo ang lumagay sa katatayuan nila na kayo ang kukutungan, tinalo pa rin yung mga general ng pulis eh. Anak ng ano ba naman kayo? Mahiya naman kayo, huwag naman kayong ganun. Sadista nyo. Mga taxi driver pa naman kayo sa airport. Pag uwi ko, hindi ako sasakay sa airport na sa taxi na nasa airport kasi nangungutong pala yung mga yan.
Marami nang nagreklamo, kaya sana isipin ninyo na yung pinakakain ninyo sa inyong pamilya at pinangutungan ninyo ay napakalaking karma niya. Baka kayo mapasama sa binaha. Sana naman tumurok sa inyong puso't isipan yung mga sinasabi ko. Saka yung mga congressman at mga senador muli ay aking pinatawagan na sana gumawa kayo ng batas na poproteksyon sa mga tao. Dati, yung mga nakita kong gwardya sa Pilipinas, sa tingin ko wala silang proteksyon. Dahil puro kayo pangako, nagagawa kayo ng batas para sa mga gwardya sa mahihirap. Nasaan? Kaya nagsisipag-abroad yung iba Wala na silang choice. Parang wala silang puwang sa ating bansa. Sana gawan ninyo ng aksyon ito. Para naman hindi na umalis yung ating mga kababayan. Diyan na lang tayo magtulong-tulong upang umunlad ang bansang Pilipinas. Pakinggan sana ninyo yan, mga tumatakbong magagaling na kongresista at senador. Malapit na naman ang eleksyon. Baka puro kayo pangako na kayo ay ganun na ganyan, wala namang magagawa. Sana paki-aksyonan nyo. Yung mga magsasaka natin, kawawa naman. Ano ba naman diba, FPJ? Tama yan, pare. Kung hindi sila gagawa ng aksyon, ulan ang magiging aksyon. Muling babaha sa Manila. Ano rin ng mga congressman at senador na manluloko. Pag sinungaling ay binabahayan, baka ikaw ay maanod. Oy, si paring Enrile pala. Dapat ikaw ang promotor sa paggawa ng magandang batas Hindi ko malimutan yung nakita ko 88 anyos ka na, hinahalik ka pa maring Loren naman. Ayos lang yun, manghalik ka, pero parang baka magselos yung asawa ni Loren Puro pala halikan lang ginagawa niya sa Senado Huwag naman brutal na brutal Ano ba yan? Happy birthday kiss? Baka naman talagang ang kiss ka. Paring Manny Pacquiao. Lumaban ka muli, pero gawin mo muna, tulungan mo ang mga kapwa mong mahirap para marami kang maging souvenir sa iyong pagiging kongresista. Gumawa ka ng batas para sa mahirap na ito ay puproteksyon para sa kanila. Adios, paalam. Tama na yun. Steve mo!